Anak, magpakabuti ka bilang kasambahay doon sa mansyon, ha? Huwag kang masyadong madaldal at pasaway para tumagal ka naman doon. At saka, yung panganay ng mga Del Fuego, medyo masungit at istrikto. Tiisin mo na lang ang kasungitan niya para makumpleto natin yung pangmatrikula mo. Pasensya ka na, anak. Hindi ko na talaga kayang magtrabaho eh. Kung sana hindi ako nagkaroon ng diabetes, hindi mo na sana kailangan pang tumigil sa pag-aral at magtrabaho sa mansyon ng mga amo ko. Wika na ina ni Annalyn pagkatapos niyang ihanda ang mga gamit na dadalhin ng dalaga. Gayon kasi ang araw na susunduin si Annalyn ng driver ng mga Del Fuego kaya't hindi mapigilan ng kanyang ina ang pagbibigay ng payo. Nay, ako na pong bahala. Kayang-kaya ko po yan, napakadali lang po. At saka, kampante naman akong makukuha ko ang loob ng senyorito niyo dahil sa taglay kong kalokohan. Ay, kabaitan pala, biro ni Annalyn. Napailing na lamang ang ina ni Annalyn dahil seryoso ito sa pagbibigay ng bilin. Ikaw talagang bata ka. Seryoso ako dito eh. Magtino ka nga anak kapag seryoso tayong nag-usap, mahinahong sermon nito. Hindi na lamang pinansin ni Annalyn ang sinabi ng kanyang ina dahil hindi siya sanay sa drama, lalo na sa seryosong usapan. Kasi naman, inay, hindi magandang palaging seryoso. Kailangan din natin ng konting kasiyahan sa buhay kahit na naghihirap tayo. Huwag nating kalilimutang ngumiti para hindi tayo pumangit, sabi niya. Napabuntong hininga na lamang ang ginang at hindi na kumontra pa. O siya, nandyan na si Mang Ruben. Mag-ingat ka ha. Tumawag ka kapag nakarating ka na doon, wika nito. Isinukpit ni Annalyn ang kanyang bag at ngumiti na matamis sa kanyang ina. Opo, ne. Bien na po muna. I love you, my pretty mother. Humalik siya sa pisngi ng kanyang ina at yumakap ng mahigpit bago lumabas. Binati niya ang driver bago niya ipinasok sa loob ng compartment ang kanyang bag. Bie, nay, malakas niyang pagpapaalam ng umandar na angkots. Kumaway siya at nagpalipad ng halik na sinalo naman ng kanyang ina. Ang cute ni inay. Sinalo talaga yung flying kiss ko, natatawa niyang sabi. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok nang pumasok ang hangin sa nakabukas na bintana ng sasakyan. Pagkatapos ay binalingan niya ang driver. Mang Ruben, pwede po bang magtanong? Hindi naman po maubos ang laway ko, untag niya sa seryosong driver. Binalingan siya nito at sumagot. Ano ba yung itatanong mo, iha? Yung panganay po ba ng mga Del Fuego, talagang masungit? Tanong ni Annalyn na puno ng kuryosidad. Natawa naman ang driver sa tanong niya. Hindi naman masyadong masungit si Senyorito Kial. Ayaw niya lang na mali-maling trabaho. Mabait yung batang yon, matulungin katulad ng mga magulang niya, sagot nito. Tumango-tango na lamang si Annalyn. Ganon po ba? Yung bunsong babae, kamusta naman po? Mabait din po ba o masungit din tulad ng panganay? Tanong niya pa. Mabait at maloko kung minsan si Bianca Sahara. Tiyak na magkakasundo kayo dahil gusto niya ng 8. Bukod sa magandang dalagat malambing napakagalang pa, manang-mana sa mumi niya. Noong minsan ngang dinala ko ang panganay kong dalagita doon, binilhan ba naman ng napakaraming damit at gamit sa eskwela, kwento nito. At saka nga pala, malapit nang magbinata si Bianca kaya tiyak na palagi yung hihingi ng tulong mo, dagdag pa nito. Parang na-excite naman akong makilala si Bianca dahil gaya niya sabik na rin ako sa nakababatang kapatid. Kasi si Itay naman sinabihan ng maghinay-hinay sa alak at sigarilyo dahil masusunog ang baga niya. Pero hindi nakinig kaya ayan tuloy, nakaharap niya agad si San Pedro. Tuloy ngayon, only chilled lang ako, sambit niya habang nakatingin sa daan. Tuwang-tuwa naman ang driver habang nakikipagkwentuhan sa palabiro at masayahing dalaga. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay ay narating na rin nila ang mansyon ng mga Del Fuego. Namangha si Annalyn sa laki ng mansyon. Mas lalo pa siyang namangha nang akayin siya ng mayordoma papasok sa loob. Grab naman ang bahay na to, sobrang laki. Tiyak na pagod ang mga katulong dito, komento niya. Hindi naman gaanong nakakapagod, iha, saad ng boses na nagmumula sa hagdan. Napalingon si Annalyn sa babaeng nagsalita. Nakagat niya ang kanyang labi nang makilala si Amares Mila del Fuego. Wala talaga akong preno sa bibig, sabi niya sa kanyang isipan. Lumapit sa kanya ang asawa ni Amar Craig del Fuego na nakangiti. Sorry po, madam. Opinyon ko lang naman po yun, nahihiya niyang paghingi ng paumanhin. Huwag kang mag-sorry, iha, dahil may katotohanan naman ang sinabi mo. Malaki ang bahay kaya malawak ang kailangang linisin. Nakangiting saad nito. Ikaw ba yung anak ni Lorna? Tama ba ako? Tanong nito. Opo, madam.
Ako po si Annalyn Sandoval, magalang niyang pakilala. Nahihiya siyang gumanti ng ngiti dahil nakakasilaw ang puti nitong ngipin. Napakaganda ni Amares del Fuego kaya hindi nakapagtataka kung kanino nagmana ang dalawa nitong anak. Ang cute naman ng pangalan mo, iha. Bagay na bagay sa malarosas mong mukha't labi. Sad nito na nagpalawak ng ngiti ni Annalyn. Tila nawala ang hiya na bumabalot sa kanya. Gustong-gusto niyang makarinig ng papuri tungkol sa kanyang itsura dahil minana niya ito sa kanyang half-American na ama. Nagkabaliktad tuloy. Lumaki yung tenga ko, pabiro niyang sabi. Natawa naman si Amares del Fuego at hinampas siya sa braso. Ay, madam, masakit, reklamo ni Annalyn. Naku, sorry, iha. Likas na sa akin ang manghampas kapag natatawa ako eh. Don't worry, pipigilan ko na ang paghampas mo lang ngayon. Halika, sasamahan kita sa magiging silid mo. Malambing nitong sabi at inakay si Annalyn papunta sa malawak na silid. Kwarto po ba talaga ito ng mga katulong, madam? Grab naman, halos kasing laki na ng bahay namin. Mangha niyang sabi ng marating nila ang silid. Gusto ko kasing maging komportable ang mga taong nakakasama namin dito sa bahay. At saka hindi naman gaanong nakakapagod dito, iha, dahil high-tech ang mga gamit panlinis. Sa kusina lang medyo nakakapagod dahil hindi kami sanay kumain sa labas, sad nito. Kung ayos lang sa'yo, tulungan mo na sila Manang Roda sa paglalagay ng pagkain sa misa dahil kakain na tayong lahat, dagdag pa nito. Pumunta si Annalyn sa dining area pagkatapos niyang magsuot ng uniformeng pangkasambahay. Ano pong may tutulong ko, Manang Roda? Tanong niya sa mayordoma nang lumapit siya rito. Gumawa ka ng pineapple juice para kay Senyorito Kiel. Sariwa ang gawin mo, kumuha ka sa malaking ref. Hindi mo na kailangang ilagay sa ice cubes, pagbibigay ng utos nito sa kanya. Ah, Saj po. Bukod po doon, wala na po ba akong gagawin? Tanong niya. Wala na dahil kapag tapos na tayong maghanda ng pagkain nila ay kakain na rin tayo, tugon nito. Saan po ang kainan nating mga katulong, Manang? Tanong niya pa. Sa misa kung saan kumakain ang mga amo natin, nakangiting tugon nito. Tumango na lamang si Annalyn at tumalikod na si Manang Roda. Binuksan ni Annalyn ang malaking ref at hinanap ang pinya. Nasaan na ba yon? Sambit niya dahil hindi niya mahanap kung saan nakalagay ang prutas. Andiyan ka lang. Nakita niya rin sa wakas ang kanyang hinahanap. Nasa pinakaibaba ito at natatakpan ng ilang prutas. Kumuha siya ng isa at dinala sa lababo. Hindi naman siguro mahahalata ni Senyorito kung mano-mano ko, tong pipigain. Nakakahiya namang magtanong dahil bashi silang lahat. Bulong niya matapos balatan ang pinya. Kumuha siya ng malalim na baso at nilinga ang paligid. Abala ang lahat kaya't hindi siya napansin nang pigay niya ang pinya. Sayang naman kung itatapon ko to. May vitamins pa naman kahit wala ng katas, sabi niya at kinain ang pinya. Ang sarap, komento niya bago itapon ang balat sa basurahan. Nilinis niya ang lababo at naglinis ng kamay. Pagkatapos ay dinala niya ang juice sa misa kung saan naroroon na ang mag-asawang Del Fuego at ang kanilang dalawang anak. Heto na po ang fresh pineapple juice niyo, sir. Malawak ang ngiti niya nang ilagay niya ang juice sa misa. Naghintay siya ng pasasalamat ngunit wala siyang natanggap kaya tumabingi ang labi niya. Sa ilalim ng misa ay inapakan ni Sahara ang paa ni Kiel. Don't you know how to say thank you, my dear brother? Mataray na tanong ni Sahara. Tinitigan ni Kiel ang kanyang kapatid at tumingin kay Annalyn. You're welcome, sir. Sungit, hininaan niya ang huling sinabi. Alam niyang walang planong magpasalamat sa kanya ang binata kaya sinabi niya na ito. Umupo siya sa tabi ni Manang Roda. That was rude, mahinang sermon ni Mila sa kanyang anak. What? It's her job to serve us. They are paid for their service so there's no need to say thank you. Jeet ni Kiel. Mag-usap tayo mamaya, Batang Del Fuego. Bagamat mahinahon ay may diin sa boses ni Craig. Kumain na tayong lahat, sad nito. Manang, anong tawag diyan sa kanin na kulay yellow? Inosente niyang tanong sa kanin na malapit kay Kiel. Java rice ang tawag diyan, sagot ni Sahara dahil katabi niya si Manang Roda kaya narinig niya ang tanong ni Annalyn. Paabot, kuya, gusto ni 8 Rosalie ng Java rice mo, sabi nito sa kanyang kapatid. Sir, pwede pong humingi, tanong niya. Inyabot ni Kiel ang Java rice kay Annalyn at tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Thank you, sir. Pasasalamat niya at sumandok ng kanin. Hindi naman pala tumasarap, Manang. Mahina niyang sabi matapos malasahan ang kanin. Stop complaining kung hindi pasok sa panlasa mo kapag nasa harapan ka ng pagkain. Matuto kang itikom ang bibig mo, ni Kiel.
Rosalie dahil hindi niya inaasahang maririnig pa nito ang sinabi niya gayong napakahina na noon. What? Wala naman akong sinabing masama, Dad. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung hindi niya gusto edi huwag niyang kainin, paliwanag niya. Hindi ka namin pinalaking bastos, saad ni Mila. Pasensya na po, hinging paumanhin ni Annalyn. Nawala ang enerhiya niya dahil sa nangyari. Umaarte ka naman. Ano pa bang talent meron ka? Puno ng sarkasmo niya kay Annalyn. Kanina ang daldal-daldal mo, tapos ngayon, victim ka naman. What an artist. Tapos na akong kumain, anya at tumayo. Pasensya ka na, iha. Hindi naman dating ganoon ang anak namin. Masama lang ang loob niya kaya nababaling niya ang inis sayo. Kami na ang humihingi ng paumanhin. Sana huwag mong iwanan ang trabaho, saad ni Mila. Kasalanan ko po, ma'am. Wala po kasing prenong bibig ko eh. Pangako po na kapag nandito si Senyorito Kelly, ititikom ko na po talaga ang bibig ko nang hindi na po siya mainis sa akin. Nahihiya niyang sabi. Hindi mo kailangang baguhin ang likas na sa iyo, iha. Hayaan mo na lamang ang senyorito mo. Kumain na lamang tayong lahat, saad ni Craig. Sumang-ayon ang lahat. Tahimik silang kumain. Wala ni isang naglakas loob na magsalita. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na ang mag-asawa. Ganun din si Sahara na papasok pa sa universidad na pinapasukan nito. Bida-bida ka rin no? Kinulang ka ba sa pansin kaya't nagpapasikat ka sa mga amo natin? Nakapamiwang na saad ni Trina, isa rin sa mga katulong na merong lihim na pagtingin sa binatang amo. Automatiko namang nagsalubong ang mga kilay ni Annalyn na abala sa hinuhugasan niyang mga plato. Sila lamang ni Trina ang natira sa kusina dahil ang iba'y ginawa ng mga nakaatang ditong trabaho sa loob at labas na mansyon. Isinarado niya ang gripo bago pumihit paharap sa nagsusungit sa kanyang si Trina. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Saka bakit parang inis na inis ka? Naiinggit ka ba? Kung naiinggit ka magpapansin ka rin. Hindi yung nangistorbo ka sa ginagawa ko. Hinawi niya ang buhok bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Inis na lamang na umalis si Trina. Uot na inis totoo dahil nakikita niya bilang kakompetensya ang kasamahang tulong. Ngunit wala ang plano na bigyan ng kahihiyan ng sarili. Kailangan nito ng trabaho para sa inang nagme-maintain ng gamot. Sa kabilang banda, may masayang nakikipaglaro si Kill sa mga batang inabanduna ng kanilang mga magulang. Dinalhan niya ng pagkain, vitamins, at ng mga laruan ng mga bata. Sa edad niyang 25 ay marami na siyang natulungang mga orphanage. Likas na sa kanya ang pagiging matulungin, lingid sa kanyang pamilya ang kanyang ginagawa. Batid niyang susuportahan siya ng mga magulang ngunit gusto niyang gawin to nang walang kinukuha o nakukuhang tulong mula sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga magulang niya. Kuya Kiel, wala ka pa po bang nobya? Tanong ni Macy, 0 taon na ang batang babae. Ito ang pinakamalapit sa kanya. Hinaplos niya ang maiksi nitong buhok matapos nitong tumabi sa kanya. Wala pa, May. Ayaw pa ni Kuya Kiel Mas gusto kong tulungan kayo kaysa ang atupagi ng buhay pag-ibig ko. Saka hindi pa dumarating ang babaeng magagawang patibukin na malakas itong puso ko. Turo niya sa dibdib. Ganon po. Pwede niyo po ba akong hintayin na lumaki? Tapos po ako na lang ang magiging girlfriend niyo. Inosente nitong sabi na nagpangiti sa kanya. Oh, Saj. Susubukan ni Kuya Kiel na hintayin ka pero kapag tumibok itong puso ko sa iba, magiging okay lang ba yun essay? Anya rito na agad naman itong tinangguan. Basta po magiging masaya po kayo. Mas magiging masaya po kami. Kailan po pala ang sunod mong dalaw sa amin, kuya? Nakangiti nitong sabi sinusundan ng hintuturo nito ang guhit sa kaliwa niyang palad. Kapag may oras ulit ako'y dadalaw ako. Ginulo niya ang buhok nito. Ilang oras pa siya doon bago niya naisipang umuwi. Pagdating niya sa kanila'y mukha kaagad ng dalagang si Annalyn ang bumungat sa kanya. Nagwawalis ito at nang makita siya'y otomatiko itong ngumiti. Hey, senyorito. Nga pala yung nangyari kanina, pasensya na ha, promise hindi na maulit. Nga po pala, nagustuhan niyo ba yung pineapple juice? Gusto niyo gawan ko ulit kayo bilang peace offering? Masigla niyang tanong ngunit iling lamang ang nakuha niyang tugon. Senyorito, hindi niyo po ba alam kung papaanong ngumiti? Gusto niyo ba turuan ko kayo? Ganito lang malawak siya ritong ngumiti. Ngiti rin naman kayo, senyorito, anya. Para kang tanga sa ginagawa mo. Ani Kiel saka tinalikuran na ang madaldal na dalaga. Mukhang hindi na ito apektado sa nangyari kanina. Diretso siyang pumasok sa kanyang silid habang ang dalagay na panguso na ipinagpatuloy ang pagwawalis.
Nang sumapit ang hapunan ay hindi na umimik pa ang dalaga, tahimik siyang kumakain. Matapos kumain ay dating gawi, naglinis sa kusina at pagkatapos ay nagma. Rosalie, halika ka muna sandali. May papakita lang ako sa'yo, tawag ni Sahara sa bising-bisi dalaga. Itinigil niya naman ang ginagawa at saka humakbang palapit sa among dalaga. Ano po ba yon? Magalang niyang tanong rito. Ang galang naman masyado. Sahara na lang ang itawag mo sa akin, sad nito. O Sajay, Sahara, ngiti niyang tawag sa pangalan nito. Yon, alik ka sa kwarto ko at may bibigay ako sa iyo Mahina nitong sabi dahil kapag narinig ng ibang katulong ay baka magtampo. Hinila ni Sahara ang dala-dala patungo sa makulay niyang silid. Tada! Mamili ka na ng dress na gagamitin mo sa party, bulalas nito. Anong Marty? Saka bakit kailangan ko pang mag-shot ng ganyan? Hindi ba bagay sa akin ang ganyan ka-eleganteng damit? Pakamot-kamot ulong anya magdededmahan sa kusina saad nito. Gusto niya pa sanang umangal dahil hindi naman siya sanay sa mga social-sosyalan ngunit dahil ayaw niyang sa kanya ang among dalaga, ay pumili na lamang siya ng dress na sa tingin niya'y babagay naman sa kanya. Perfect yung napili mo anas ni Sahara at saka sa kanyang kinuha ang dress at itinapat yun sa kanya tinitignan kung kakasya ba. Isukat mo na, analin, masigla nitong utos sa kanya. One shoulder split tie ang disenyo ng dress na kanyang napili. Matingkad at kumikinang ang kulay asul na tela na tsak babagay sa maputi niyang balat na minana sa ama. Ijinya siya ng dalaga sa walk-in closet nito at doon ay ipinashot sa kanya ang hawak niyang eleganteng bestida. MG. Ang ganda mo namimilog ang mga matang puri ni Sahara sa kanya matapos niyang humarap dito. Ang sexy mo mas mahubog ka pa sa akin at tiyak na maraming lalaki ang lilingon sa'yo, saat pa nito. Naku matagal ko nang alam yan, confident niyang sabi na nagpatawa sa dalaga. I like your confidence, Sam Teo, nakipag-appear ito sa kanya. Nagbiruan pa sila doon ng ilang minuto bago ng dalaga hinubad ang sinukat na dress. Dalhin mo na yan sa kwarto mo at ako na lang ang mag-ayos sa'yo, anitong tinangguhan niya. Pwede bang pahingi ng plastic ang hindi makikita sa loob kung anong laman niya? Nangunot naman ang noon ni Sahara. Anin mo naman ang plastic puno ng kuryosidad na tanong nito. Paglalagyan ko nitong dress Mahirap na baka makita nung tipaklong ang binigay mo tumalon-talon dahil sa ingit. Idinaan niya yun sa biro kaya't bahagya itong natawa. Wala akong plastic dito pero paper bag meron. Kinuha nito ang kulay itim na paper bag na pinaglagyan ng mga biniling damit saka yun ibinigay sa kanya. Ipinasok niya naman kaagad sa loob ang dress tapos ay nagpaalam na dahil nakakahiya naman kung maghapon siyang makikipagkwentuhan habang ang mga kasama niya ay abala sa kanilang mga trabaho. Laking pasasalamat niya na wala siyang nakasalubong nang pumasok siya sa inoko pang silid. Inilagay niya ang paper bag sa ilalim ng kanyang kama tapos ay lumabas na rin siya at tumulong kay Manang Roda na nagpupunas ng mga vase at ilang maling paintings. Dumating na rin ang araw na ikaw karawan ni Sahara abala ang lahat ng tao sa mansyon mga pawang naghahanda analin. Babinigyan ka na rin ni Maam Mylan ng buwanang sahod natin na ipadala mo na ba sa pamilya mo tanong sa kanya ni Trina nang tumuloy ito sa kanyang silid kasalukuyan siyang nagsusuklay ng basang buhok hindi pa siya nakapagdamit. Bakit? Takang tanong niya rito kita niya ang pag-alala sa mga mata nito. Kasi si nanay isinugod sa ospital kulang ang pera ko huya kong gayon din mismo sa amin hindi na ako magpapaalam ayokong bigyan na alalahanin sila madam alam kong hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo nagselos lamang ako dahil ilang taon na rin ako rito pero ni minsan, hindi ako binigyang pansin ni Senorito kung ayos lang na hiramin ko ang perang ipinasa gagamitin kong pandagdag sa pampagamot ka inay sana naman mapagbigyan mo ako analin ibabalik ko rin agad kapag. Nakabalik na ako rito nagsusumamo ang tono nito. Haiba dapat sa mga amo natin kahumihingi ng tulong Trina may sakit din kasi si inay nangangailangan din siya ng gamot pero sadya naiintindihan ko na ng punto mo Dahil kahit naman akong nasa kalagayan mo mas pipiliin kong lumapit sa iba pero Trina kalahati lang ang may papahayag ng gamot si inay anya rito otomatiko namang nagninging ang mga mata nito. Lumapit ito sa kanya't saka inabot ang palad niya at pinisil na marahan. Maraming salamat analin pesensya ka na sa mga nasabi ko hamangyak-ngyak nitong sabi niya pa siya nito. Sandali kukunin ko ang pera kumalas siya rito. Kinuha niya sa ilalim ng kanyang kutso ng 1-0.
Tsaka yun ibinigay kay Trina abot-abot ang pasasalamat nito bago tuluyang magpaalam ng lumabas si Trina ay isuot pa rin niya ang uniformeng pangkat mamayang 5 oras pa naman ang oras ng selebrasyon kaya tutulong na muna siya sa mga gawain sa paglabas niya hindi niya inaasahan ang biglang pagsulpot ni Kel halos masubsob siya sa matigas nitong dibdib nang pumihit siya mabuti na lamang at nahawakan ito ang magkabilaan niyang balikat para naman kayong. Kabiti senyorito na bigla na lang sumusulpot sa kung saan ano po bang kailangan niyo tanong niya rito. Wala akong kailangan dumaan lang ako malamig nitong sabit saka siya iniwan problema ba ng taong yun at palaging parang galit pinaglihi siguro yun ni Maam Mila sa manong loob ani na nagpatigil sa hindi pa nakakalong binata. Naku patay narinig yata yung mga sinabi ko na paatras siya nang lumingon nito at masamang tumingin sa kanya mind your own business medmadin nitong sabi bago ipinagpatuloy ang pag-alis na pamaang naman siya ang sama ng ugali gwapo ka pero ang pangit ng ugali mo iniisipan at baka marinig na naman siya ng binata yem bakit ba ako nagpapaapekto sa iyong tukmol kasi ang pangit mo binalatan niya ito nang tuluyang makalayo sa direksyon niya hinawi niya ang buhok saka siya nagtungo sa hardin. Kung saan abala ang lahat ng tuluyang sumapit ang oras ng selebrasyon ay mas pinili ni Annalyn na pumwesto sa isang sulok malayo sa mga mayayamang tao na masayang nagpapalitan ng kwento na kangiti siya habang pinagmamasdang napakagandang Sahara ng gayon ay isasayaw na ng ama makikita mo sa mga mata ng mag-amang saya kumuha siya ng cocktail drinks na alukin siya ng isang lalaki na kasamahan ng mga caterers ngumiti ito sa kanya kaya't gumanti rin siya rito pagkatapos ay umalis na rin kaagad ang lalaki. Dinala niya sa labi ang kupita at saka inisang lagok ang laman noon nginiwi pa lamang sana siya ng kalabitin si Manang Roda na mukhang problemado o manang anong problema at parang tinakasan kayo ng taong merong malaking utang sa inyo tanong niya rito si Trina nag-iwan ng sulat sa kwarto niya Lenk na babaeng yon sabi para sa inang hiniram sa atin ang pera. Abay, tingnan mo ang nakasulat, humihingi sa atin ng tawad sa kasinungalingang ginawa. Inabot nito ang isang papel na kaagad niya namang binasa. Oh, automatikong nangunot ang noo niya nang mabasa ang dahilan ni Trina kaya nito nagawang lokohin sila. Nabuntis umano ito ng hardinero at ang perang nakuha sa kanila ay gagamitin para sa panganganak nito. May sira talagang kukot ng babaeng yun. Ano, ginatasan pa tayo. Nailing niyang nilukot ang papel saka iyon itinapon sa kung saan. Bahala siya. Limos ko na sa kanya yung perang yon. Basta huwag na lang talaga siyang magpapakita sa akin. Ang kapal din. Pwede namang sabihin na lang yung totoo, ginamit pa yung nanay niya. Hay mga tao talaga. Nasapo niya ang no dahil hindi siya makapaniwalang magagawa, yun sa kanila ng kanilang dating kasamahan. Lahat pala sila'y inutangan nito. Wala naman na silang magagawa, tinapik na lamang ni Annalyn ang balikat ni Manang Roda na problemado dahil buo nitong ipinahiram ang advance na sinahod para sa bongga nitong ina. Nagpatuloy ang party. Medyo nahihilo na rin si Annalyn dahil sa paminsan-minsan niyang pagsimsim ng mga inuming nakakalasing kaya't minabuti na niyang magtungo sa kanyang silid. Sa kabilang dako naman ay sapo ni Kiel ang no. Hindi niya maintindihan kung bakit tinamaan siya ngayon ng alak gayong mataas ang tolerance niya pagdating sa mga inuming nakakalasing. Binalingan niya ang nakangiti sa kanyang babae. Nagtangis ang bagang niya nang lumingkis ito. Anong nilagay mo sa inumin ko? Jigil niya ritong tanong. Kontrolado niya pa ang sarili kahit na para na siyang sinisilaban. Nag-init ang buo niyang katawan. Tara sa kwarto mo, doon natin ilabas ang init na nararamdaman mo. Mapang-akit nitong bulong sa kanya. Ngunit dahil nasa wisyo pa siya, naitulak niya ang hindi kilalang babae. Nasa madilim silang bahagi kaya't hindi sila gaanong kita ng mga tao. Kuyom ang kamaong tumalikod siya. Seryoso ang kanyang mukha habang darderetsong tinatahak ang daan papasok sa kanilang mansyon. Upang maibsan kahit papaano ang init na nararamdaman ay nagtungo sa kusina si Kiel upang uminom ng tubig. Straight niyang ininom ang isang baso ng tubig. Tapos noon ay alis na sana siya nang mapansin ang isang pamilyar na babae. Anong ginagawa ng babaeng to dito? Kunot noong tanong niya nang makilala ang nakaupo at nakasandal sa peder na si Annalyn. Mukhang papunta ito sa inukupahan niyang silid ngunit dahil sa kalasingan ay hindi na kinayang pumasok pa sa kwarto. Nasapo niya ang no. Hindi niya naman maaring iwan na lamang sa ganoong posisyon ng dalaga lalo't kitang-kita ang mapuputi nitong binti kaya't kahit na nahihilo ay binuhat niya ito at dinala sa sarili nitong silid. Lintik, paos niyang daing nang hilahin siya ng dalaga matapos niya itong ihiga sa kama nito. Ang posisyon nila'y nasa ilalim ang bagsak na dalaga habang siya'y nasa ibabaw nito. Nakayakap sa kanya ng mahigpit at lasing nang ngumingiti habang pikit ang mga mata.
Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang mas lalong uminit ang pakiramdam niya. Kasalanan mo to, paos niyang sambit. Sinikap niyang pigilan ang katawan sa nais nitong gawin sa dalaga. Kiel, mapapatay ka ng mga magulang mo kapag hindi mo kinontrol ang drogang pumasok sa sistema niya, anya sa sarili. Ngunit kahit na anong pagpipigil ay wala pa rin dahil ang dalaga na mismo ang unang gumawa ng hakbang. Inabot nito ang labi niya kaya't ang pagpipigil niya ay tuluyan ng naputol. Sa silid ng dalagay makailang ulit niya itong inangkin hanggang sa may labas ang nagsusumikap na init ng kanyang katawan. Siya pa lamang ang una nito kaya't naging maingat siya sa pagkuha rito. I'm sorry, hinging paumanhin niya sa dalaga bago niya ibagsak ang sarili sa tabi nito. Unti-unti siyang hinila ng antok ngunit bago makatulog ay idinantay niya ang binti sa katabi at saka siya rito yumakap. Kinaumagahan ay sabay na nagising ang dalawa. Kinusat ni Annalyn ang kanyang mga mata habang si Kiel ay kukurap-kurap. Sunod-sunod na napamura ang binata kaya't ang dalagang katabi ay tuluyan ng nagising ang diwa. Namilog ang mga mata nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa katawan nilang walang kahit na anong saplot sa ilalim ng kumo. Anong ginawa mo sa akin, Senyorito Kiel? Hysterical niyang hinila ang kumot nang umalis sa ibabaw ng kama. Inay ko po, takpan mo ngayong anaconda mo. Sigaw niya na masilayan ang kahubaran nito. Huwag kang ang maingay, maririnig nila tayo. Pinulot niya ang mga hinubad na damit saka iyon isinuot. Sira ulo ka ba? Paanong mananahimik? Ako ay diniligan mo ang rosas ko. Grabe ang sakit. Lintik na sawa mo yan, nayak niyang palatak dito. Sinamantala mo ang kalasingan ko eh. Nasa kwarto kita kaya sinadya mo. May pasungit-sungit ka pang nalalaman dyan pero type mo naman palang setse kong katawan. Parang bata niyang asikrito. Napahilamos naman si Kiel, kinakabahan siya na baka marinig sila ng mga magulang. Calm down, okay? Kasalanan kong nangyari pero hindi ko ito ginusto, pilit niyang pagpapaunawa. Lalapitan niya palang sana ito nang malakas na bumukas ang pintuan. Galit na mukha ng ama ni Kiel ang bumungat sa kanila. Sa likod nito ay ang asawa na gulat habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Gigil na lumapit si Craig sa panganay na anak at walang anu-anong inundayan ng suntok na nagpatumba rito. Hindi ka namin pinalaking ganito, Kiel del Fuego. Anong karapatan mong pakialaman ang anak ni Lorna? Sino nagsabing pwede mo siyang galawin? Itinayo siya ng ama't galit na sinalubong ang nagpapaliwanag niyang mga mata. Totally pinakialaman mo na kaya't ngayon din mismo ay papakasalan mo siya. Matigas nitong sabi na nagpagulat sa lahat. What? No. It's just one mistake, Dad. Hindi niyo ako pwedeng ipakasal sa babaeng hindi ko mahal. Niwala akong nararamdaman sa kanya kahit nakakatiting, maring pagtanggi niya. Kung wala ka palang nararamdaman, sana hindi mo pinakialaman. Magbihis ka, isasagawa natin ang civil wedding sa pagitan ninyong dalawa at bukas na bukas din maninirahan na kayo sa bahay na itinatago mo sa amin. I'm your dad kaya't alam ko kapag meron kang itinatago sa amin ng mommy mo. Puno ng diin nitong sambit. Hindi niyo ako maaring diktahan kung anong dapat at hindi ko dapat gawin. Aksidente lang naman ang nangyari. Hindi ko sinasadya, pagdidiin niya pa. Ngunit kung matigas siya, mas matigas ang kanyang ama. Kiel, huwag ka na umangal pa sa daddy mo. Panindigan mo na lamang ang ginawa mong ito. We know what's best for you. Hindi na ni Mila mapigilang hindi sumabat dahil masyado nang tumataas ang tensyon sa pagitan ng kanyang mag-ama. Everything will be all right, iha. Pangalo nito sa yakap sa dalagang lata ang takot. Fine, pero ibabalik niyo ang lahat ng kotseng kinuha niyo sa akin. I'm not joining the race, abebenta ko ang mga iyon nang sa ganon ay masuportahan ko pa rin ang mga taong tinutulungan ko. Alam kong alam niyo rin ang tungkol doon, Dad. Papasok lamang ako sa munisipyo kasama ang babaeng, yan kapag nasa akin ang hinihingi ko. Maging patas kayo sa akin, anyat saka iyon binato ni Sang Polo. I'm sorry for what I did, baling niya sa dalaga bago lumabas sa silid nito. Tawagan mo si Leo, honey, ipabalik mo yung mga kotseng ipinatago ko sa kanyang gayon din mismo. Sumusukong utos ito sa asawa. Pananagutan ka ng anak namin, iha. Sajina, ayusin mo na ang sarili mo dahil pupunta tayong lahat sa mayor's office upang doon ay pag-isahin kayo ng panganay namin. Ani nito. Tinapik nito ang balikat ng nabibiglang dalaga. Ako na ang bahala sa lahat. Baling nito sa asawa at saka tumango at tuluyan ng lumabas. Napahilamos naman ngayon ni Kiel ng no habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama.
Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay may tatalaga siya sa isang babae na hindi niya ni minsan naisip na makakasama kahit sa panaginip. Pagmumura na lang talaga ang magagawa niya upang maibsan ang inis para sa katamahang nagawa. Nasa kanya ang lahat ng sisi kaya niya rin tinanggap ang parusa ng ama. Parusa dahil wala pa sa plano niya ang pag-asawa. Ipinasundo ni Craig ang dating katulong ng kanilang mansyon na siyang ina ng dalagang pinakialaman ng kanilang anak. Matapos niyang maasikaso ang gaganaping pag-isang dibdib nila Kiel at Annalyn kaibigan niyang mayor, kaya't naging madali para sa kanyang pagsasaayos ng lahat. Meron namang puting bida si Sahara na hindi pa nagagamit kaya't iyon na lamang ang ipinasyot kay Annalyn. 11:00 na rin na umaga nang marating nila ang opisina ng mayor. Magkatabi ng gayon sila Annalyn at Kiel na pawang seryoso ang mga mukha. Mariin nilang naipikit ang kanilang mga mata nang sabihin na ng mayor na maaari na nilang hakkan ang labi ng isa't isa. Palakpakan naman ng kanilang mga pamilya na nasa likod lamang. Pinaharap ni Kiel ang dalaga sa kanya at halos daplies lamang na idinikit ang labi sa gilid ng labi nito. Yun na yon, kuya. Bitin, tanong ni Sahara sa kapatid. Kung gusto mo na mas matagal pa doon di magpalit tayo ng pwesto. Ikaw ang gumawa, masungit na saad ni Kiel. Tumawa naman ang mayor na alam ang lahat ng pangyayari dahil ikinuwento dito ni Craig ang lahat. Ang sungit mo. Ako ang pinakninang na magiging pamangkin ko, okay? Sabihan niyo lang ako kapag meron na para mabilhan ko ng mga regalo. Kinindatan nito ang naiinis na kapatid. Ako ay lumabas na itinuturing niya ng nakatatandang kapatid. Congratulations, Ed Annalyn. Masungit lang yon si kuya pero sure naman ako na magiging mabuti siyang asawa. So medyo malulungkot lang ako dahil bukas na kayo lilipat doon sa dream house ni kuya. Pero okay lang yon, dadalaw-dalaw na lang ako kapag wala kaming pasok. Giting saad nito. Alangang nga ring ngiti naman ang naitugon ng dalaga dahil hindi pa rin maproseso sa utak niya ang mga nangyayari. Masyado siyang nabibigla. Fuck your things dahil ngayon na tayo alis. Seryosong utos ni Kiel sa dalaga nang puntahan niya ito sa inukupan nitong silid. Pwede bang bukas na? Ang sama kasi ng pakiramdam ko Paus ang boses niyang ani sa binata. Nangunot naman ang noo ni Kiel. Humakbang siya papalapit sa nakatalukbong na dalaga at sa kanya dinama ang temperatura nito. Mainit ka, anya sa dali ikukuha kita ng gamot. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pag-alala. Para sa dalaga marahil ay dahil nakokonsensya siya dahil siya ang dahilan kung bakit nilalagnat ngayon. Nang tuluyan niyang makuhang gamot para sa lagantay kumuha naman siya ng isang baso ng tubig. Nagpaluto na rin siya ng sopas para kay Manang Rhoda. Pagkatapos ay naghanda naman siya ng mga pampunas upang kahit na papano maibsan ng init ng dalaga. Bumalik si Kiel sa silid ni Annalyn. Itinabi niya na muna ang kinuhang damit dahil wala pa naman yung ipinapalo niya. Ipinatong niya sa gilid ng kama ang maliit na planggana at saka doon piniga ang bimpo. Hey, pupunasan lang kita, okay? Pagbibigay abiso niya rito. Tumango naman to bilang pagsang-ayon. Naupo siya at saka pinunasan ang kamay nito. Pasensya ka na, kasalanan ko ngang lahat mahina niyang sabi. Tango lamang ang nakuha niyang tugon. Napabuntong hininga siya matapos niyang pagmasdan ang maamong mukha ng gayon ay kanya ng asawa. Ipinatong niya sa noon ito ang malinis na bimpot saka hinintay ang ipinapalo maya-maya pa ay dumating na rin ang sopas kaya't ginising niya na ang asawa. Kumain ka na and mainom mo na itong gamot mo. Mahinahon niyang sabi at saka inalalayan nitong maupo. Bakit parang ang bait mo sa akin ngayon, senyorito? Mapungay ang mga matang tanong nito habang sinusubuan niya ako. Ang dahilan kung bakit ka nagkasakit kaya't natural lang na alagaan kita. Isa pa ay mag-asawa na tayo ngayon, responsibilidad na kita kahit na hindi natin parehong gusto ang mga pangyayari. Mahinahon niyang tugon saka ipinatong sa misa ang mangkok na wala ng laman. Inumin mo na itong gamot mo. Inilapit niya sa nitong isang gamot na agad naman itong tinanggap. Ang pait naman, reklamo nito. Walang gamot na matamis para sa mga matatanda. Anang nagpatulo sa mapupula nitong leb. Nagsusungit ka na naman. Sadya na lumabas ka na, salamat sa alaga. Senyorito Sungit, pananabik ka siya nahiga at nagtalukbong ng kumo. Tumayo naman na si Kiel saka iniligpit ang kanyang mga ginamit. Madilim na rin nang tuluyang bumuti ang pakiramdam ni Annalyn. Bumangon siya at sinagot ang tawag ng kanyang ina. Panay ang pagbibigay nito ng payo sa kanya na pinakikinggan niya na lamang. Wala siyang naririnig na kahit na anong masakit na salita kaya't hindi niya mapigilang hindi ito pasalamatan sa pagiging mabuti nitong magulang sa kanya. Salamat na marami sa sakripisyo niyo sa akin, Nay. Magtatapos po ako, pangako ko po yan sa inyo.
Magngiti sa labing pangako niyang nagbigay saya sa ina niya, ang nasa kabilang linya. Rinig naman ni Kiel ang lahat ng sinabi ng asawa. Nasa labas siya dala ang hapunan nito. Mas pinili niyang tumayo roon hanggat hindi pa natatapos mag-usap ang mag-ina. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi dahil gaya niya. Matayog din ang ambisyon nito para sa sarili, lalong-lalo na sa pamilya nito. Humanga siya sa prinsipyo at dedikasyon ng asawa kaya't nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Pag-aar niya ito. Oh, saj na po, nanay. Ibababa ko na po ito. Yung gamot niyo po, palagi niyo pong inumin. Huwag ninyo pong kaliligtaan. Okay, I love you po. Babye, inay. Tapos niya ng tawag, ipinatong niya ang cellphone sa misa. Nagulat pa siya sa bigla ang pagsulpot ng asawa niyang merong dalang pagkain. Ang sweet mo naman yata, senyorito. Anya habang amatay nakatuon sa pagkain dala nito. Gaya nga ng sabi ko kanina, responsibilidad na kita't saka utos to ni Maam. Saad niya kahit na totoo ay nagkusa siyang dalhan to ng pagkain. Ang bait naman ni Maam Mela. Paabot naman ang pasasalamat ko. Anya't saka tinanggap pang dalang pagkain ng kanyang asawa. Sadya na, senorito, kaya ko nang kumain na mag-isa anya parito na manatili itong nakatayo at walang imik na pinagmamasdan siya. Jel, yun ang itatawag mo sa akin. Hindi mo na ako amo para tawagin mo pang senyorito. Dala mo na ang apelyido ko, pakatatandaan mo yan. Saad nito pagkuway pumihit na palabas. Napakasungit niya talaga. Hindi man lang ba talaga niya alam kung papaano ngumiti na iling niyang sabi bago lang taka ng pagkain nasa kanyang harapan. Nang matapos siyang kumain ay dinala niya ang pinagkainan sa lababo. Nadatnan niya roon si Manang Roda na uminom ng tubig. Kumain na po ba kayo, Manang? Tanong niya na agad naman itong tinanguan. Naupo siya sa tabi nito. Kamusta ka? Tanong naman nito sa kanya. Maayos naman po, nahihiya niyang tugon. Hindi mo kailangang mahiya, lalong hindi mo kailangang kabahan dahil nasa mabuti kang kamay. Alam kong hindi mo ginusto ang mga nangyaring ngunit ito na marahil ang kapalaran ninyo kaya't buo mong tanggapin. Alam kong magiging masaya ka sa poder ni senyorito. Mabait na bata si Kiel, naging bagnutin lamang at mainitin lamang ang ulo ng alisin sa kanya ng mga magulang ang bagay na kinahihiligan, ang racing. Sa totoo lang ay naiintindihan ko naman sila Sir Craig dahil kaligtasan lamang ng anak nila ang kanilang inisip. Maging mabuti ka na lamang na asawa sa kanya, iha. Pag-aralan mo na siyang mahalin. Tinapik nito ang braso niya at saka sa kanyang ngumiti ng puro. Hindi niya alam ang isasagot kaya ngumiti na lamang siya at nagpasalama. Malalim na rin ang gabi nang may sipan niya na matulog. Habang nakatingin sa kisam ay hindi niya mapigilang hindi isipin ang ibinigay sa kanyang payo ni Manang Roda din naman niya ang dibdib. Wala pa namang abnormal na pagtibok na nangyayari, kaya't nasisiguro niyang hindi niya paminamahal ang kanyang asawa. Ipinilig niya na lamang ang ulot saka winaglit ang maraming katanungan sa kanyang isipan at pinilit na matulog. Kinaumagahan ay maaga silang gumaya. Inihatid sila ng pamilya ni Kiel. Hindi matapos-tapos na bilin ang iniwan sa kanila ng mga magulang ni Kiel bago ang mga itong nagpaalam. Ang ganda ng ambience dito. Napakatahimik at ang presko pa, sariwa ang hangin. Ang sarap siguro ditong tumira, ngiti niyang sabi habang ninanamnam ang magandang tanawin sa labas. Korek, dito ka natitira. Masungit na saad ni Kiel. Sa ngayon hindi natin masasabing pangmatagalan ang pagtira ko rito dahil pwedeng-pwede ka namang mag-file ng annulment kapag na-realize mong kalokohan lamang ang lahat ng to. Sambit niya. Huwag mong pangunahan ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi ako tumatakbo sa responsibilidad. Meron akong paninindigan. Higit sa lahat ay meron akong isang salita na noon pa ako kaya tutuparin ko yon na sayo kung alis ka. Pagkasabi niya na nilagpasan niya ang asawa lumabas siya't nagtungo sa tabing dagat doon ay inubos niya ang mahigit isang oras na kibit balikat na lamang si Annalyn pumihit siya patungong kusina meron na siyang asawa kaya't kailangan niya ng gampanan ang pagiging may bahay medyo makulimlim na rin sa labas kaya't naisipan niyang magluto ng sinigang na baboy masarap humigop ng sabaw gayong malamig ang panahon iyon na lamang ang ulam na niluto niya pinagsabay niya na ang pagsalang ng ulam at ng pagsasayang ng bigas sa kalan and isahan na lamang ang trabaho ng tuluyan niya na makumpleto ang sangkap ng lulutuin ay hinayaan niya na ang apoy at pinalingan naman ng pini na nakita sa gitna ng babasaging hapag gaya ng deti ay minano-mano niya ang pagbigron pagkatapos ay inilagay niya sa ref ng lumamig-lamig ng konti saktong 6 na matapos niyang inihanda ang kanilang hapunan. Bumalik na rin ang asawa niya kaya't inaya na niya itong kumain. Kakaiba ang lasa ng fresh pineapple juice kapag ikaw ang gumagawa, ano bang sikreto mo sa masarap na paggawa nito?
Tanong ni Kiel na maubos ang isang baso ng paboritong inumin. Magagalit ka ba kung sasabihin kong piniga ko ng sarili kong mga kamay yung pineapple juice mo na yan? Nahihiya niyang tanong rito. As long as malinis ang kamay mo, walang problema sa akin. Sagot ni ikinawala ng kabang nararamdaman niya. Napangiti siya. Naghugas ako ng kamay, sinasabon ko pa nga kaya talagang malinis paniniguro niya. Tumango ito. Masarap din ba yung luto ko? Tanong niya. Tango lamang ang nakuha niyang sagot mula rito. Masaya na siya sa sagot nitong yon kahit na walang boses sumandok na rin siya ng ulam at tahimik na kumain. Nga pala, anong nangyari down sa ilan mong sasakyan? Nasaan na? Naibenta mo na ba? Nakapag-dinner yes kailangan ako sa kumpanya kaya't hindi maaring hindi ako pumasok pinaglakat pero hindi ako pumayag dahil hindi naman ako sanay ng walang ginagawa lalong hindi ako sanay na pumirmi sa bahay seryoso pa ring sagot nito. Kiel, ganyan ka ba talaga ibig kong sabihin hindi mo ba talaga alam kung papaano ngumiti mukha kang masungit at pasa ng mundo kapag ganyan kang giting-giti rin naman minsan promise nakakasigurong ating mga labi ang paggiti kaya subukan mo rin minsan ani niya rito ngunit para itong binge ay bastos kitang nagsasalita pa yung tao. Reklamo niya nang walang paalam siyang iniwan sa hapag ng natuli niyang asawa iniligpit niya na lamang ang mga pinggan saka yung hinugasan ng mas sigurong malinis. Na ang kusina ay nagtungo na rin siya sa itinuturo sa kanyang silid ng asawa kinaumagahan ay nagulat si Annalyn sa naging alok sa kanya ni Kiel gusto siya nitong pag-aralin bagay na hindi niya tinanggihan dahil gustong-gusto niyang matapos ang kolehiyo lalong-lalo na ang propsyong pinili ang pagtuturo bagaman pareho silang abala sa kanya-kanya nilang tungkulin sa loob ng universidad at sa kumpanya nagagampanan pa rin nila ng maayos ang setup ng kanilang pagsasama bigayan ng nangyayari lumipas na rin ang halos isang buwan naging maayos naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa hatid sondo ni Kilang asawa kapag papasok at uwi na ito ramdam na ramdam ni Annalyn ang pagbabago batid niyang hindi na lamang pagiging asawa sa papel ang tingin niya kay Kiel mahal niya na ito at masaya siyang kasama to sa bawat oras at araw na lumilipas makailang ulit na rin itong gumanti ng ngiti sa kanya bagay na nagpa-abnormal sa tibok ng kanyang puso ngunit nitong mga nagdaang araw ay nahirita siya sa tuwing nasa malapit ito katulad na lamang ngayon papalapit sa kanyang asawa kaya't automatikong nagsalubong ang paris ng kanyang kilay op sandali dyan ka lang huwag kang hahakbang palapit sa akin ayokong nakikita yung mukha mong may hahalintulad na sa labanos nakaka-insecure ang kulay mo't saka ang mukha mo ayok rin yan nakakasawa mas sungit niyang pigil sa asawang automatiko namang tumigil sa paghakbang papalapit sa kanya ano bang problema mo kanina lang tuwang-tuwa katapos ngayon. Nagsusungit ka na naman ang moody mo nitong mga nagdaang araw may dalaw ka ba kanyang tanong wala akong dalaw ilang araw na nga akong delayed teka bakit nga ba delayed pa rin ako normal lang naman ang menstruation ko napapaisip niyang sambit pinunot naman ni Kilang cellphone sa kanyang bulsa at hinanap sa Google ang maaring dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay administration ng mga babae nang lumabas sa mga maaring dahilan ay halos mabitawan niya ang cellphone na hawak pumunta tayo ng ospital anya at plano sanang akayin palabas ang asawa ng tabigin siya nito ayoko dito lang ako matutulog ako maghapon pagmamatigas nito sa kanya't saka siya iniwan sa salas na napapahid na lamang ng sitido hindi imposible na magkaroon kami ng anak kaso papaano ko naman malalaman kung magmamatigas siya problemadong sambit niya pabagsak siyang naupo sa sofa inisip niya kung papaano mapapapayag ang asawa na magpunta sila ng ospital upang malaman kung magiging mga magulang nang nga ba sila o. Hindi pa naputol lamang ang malalim niyang pag-isip and makatanggap ng tawag mula sa kanyang ina maambungad niya matapos tanggapin ng tawag ng babaeng magulang. MYY kasama ang kapatid mo. Miss na namin kayo kaya pupunta kami riyan informa nito. Wait maam malapit na ba kayo kung malayo pa pwede ba kayong bumili nung ginagamit para malaman kung buntis pa ang isang babae o hindi anyang ikinatili ng kanyang ina hindi pa man alam ang resulta'y tuwang-tuwa na ito we got you son sandali at bibili kami ng pregnancy test na kakailanganin ng asawa mo nga pala anak kung ano man ang hingin sa'yo ni Annalyn sandin mo na lamang huwag mong susuwayin ang mga gusto niyang gawin ang hindi. Pumangit ang apo ko naku hindi ako makapaniwalang ako pala ang unang magkakaapo sa aming magkakaibigan naku excited na akong inggitin sila Claire. At Susana natutuwa nitong sabi bago ibaba ang linya gumuhit naman ang iti sa kanyang labi na maglaro sa kanyang isipan ang senaryo ng pagiging ama niya sa nilang magiging anak tumayo siya at agad na nagtungo sa silid ng asawa hindi sila nagsasama sa isang kwarto pareho nilang gustong magkahiwalay na silid Rosalie buksan mo muna ito saglit mag-usap tayo.
Kinatok niya ang nakalock na pinto ng asawa, mukhang ayaw talaga nitong magpa-istorbo dahil naglock na itong gayon ng pinto samantalang Betty ay hindi naman. Wife, open the door please. Malambing niyang pakikiusap. Linay hilamos niya ang palad dahil sa unahang pagkakataon ay tinawag niya itong asawa niya na patayo siya ng tuwid nang bumukas ang pinto at iniluwanaw ng simanggot niyang asawa na pangiti siya nang guluhin nito ang buhok at inis sa kanyang tumingin. Medyo tumingala pa ito dahil hanggang dibdib niya lamang to. Ano ba yon, mukha kang chihuahua diyan, may pawi. Wife, kapang nalalaman hindi mo nga kayang magluto ng masarap na ulam, patulog na sana ako. Nang istorbo ka pa, importante ba yan para istorbuhin mong pamamahinga ko sa lubong? Ang kilay nitong tanong. Kita ang iritasyon sa maganda't maamo nitong mukha. Bahagya siyang natawa na kukyutan siya sa ekspresyon nito. Ganito pala ito kasungit ngayon. Alam niya na ang pakiramdam ang susungitan. Dinulo niya ang buhok ng asawa at saka pinis sila. Magkabilaan nitong pisngi, tinabig naman ito ang kamay niya at simanggot na sinapo ang pisngi nitong pinangjijijilan niya. Masakit. Ano ba reklamo nito? Sorry, ang cute mo kasi papunta rito sila maam kasama si Sahara, gusto kanilang makita. And I think you're pregnant, kaya nagpabili ako sa kanila ng bagay upang malaman natin kung magkakaroon ng nga ba tayo ng baby. You don't want us to go to the hospital, kaya nakisuyo na lang ako kay maam. Anyang nagpabiling sa mga mata nito. Ako posibleng buntis turo nito sa sarili. Yes, malaki ang posibilidad because we reach out climats many times. Pili niyang sambit na automatikong nagpapa sa magkabilaan nitong pisngi. Anim mo'y hinog na kamatis ang mukha nitong gayon. Leche, huwag mo na ipaalala yon, kakahiya. Saji, nalalabas na lang ako, maliligo lang muna ako. Dahil medyo maalinsangan na agad niyang isinarado ang pinto na napailing-iling na lamang siya na marinig ang mahinang pagtawa ni Kel sa labas. Nasapon niya ng hindi oras ang kumakabog niyang dibdib. Heto na naman, nagiging abnormal na naman. Binuksan niya ang shower na makapasok na sa banyo. Hinapos niya ang manipis na tiyan at pinakiramdaman yon. Ewan niya ba, ngunit masaya siya sa posibilidad na buntis nga siya at magkakaanak na sila ng lalaking una ang nagpatibok ng kanyang puso. Anak, nafi-feel ka ni mama, sabik na akong alagaan, katuruan kang maglakad at magsalita ng mama at papa. Magiging mabuti kaming magulang sayo. Gayon pa lang, mahal na kita. Ingatan kita, munti naming anghel. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, luha iyon ng kaligayahan, luha ng isang masayang ina. Tinapos niya ang pagligo. Isang komportableng bidang isinuot niya. Binlower niya muna ang maalong buhok bago tuluyang lumabas ang sariling silid. You're so beautiful, puri sa kanya ng asawa na kanina pang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang pintuan. Napabuntong hininga siya dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam niya kapag nasa harapan nito ni Kel. Pasensya ka na ha? Pero kumukulo talaga ang dugo ko sa iyo ngayon eh. Ayokong awayin ka kaya please lang, dumistansya ka na muna sa akin. Magkasampung di pa ang layo mo dapat, please lang. Mahinahong pakikiusap niya rito. Nakakaintindi namang tumango si Kel dahil sinabi ng kanyang ina na dala lamang ito ng paglilihi, kaya nagbabago ang ugali ng kanyang asawa. Umatras siya at sinunod ang pakikiusap nito. Okay na bang ganito kalayo? Malakas niyang tanong. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalapit ha. Kundi talagang sasabunutan kita, mahinahon niya pa ring sabi. Tumango naman at nag-thumbs up sa kanya ang nakangiting asawa. Nagpalipad ito ng halik, ngunit imbes na saluhin ay iniwasan niya. Ewan, ngunit nandidiri siya sa ginawa nito. Napakamot na lamang si Kel sa kanyang ulo, mukhang mahaba-habang presensya ang kakailanganin niya. Sabay silang napalingon sa labas, ang nakabukas sa bintana nang bumukas ang disensor nilang gate. Pumasok doon ang puting SUV na pagmamay-ari ng ina ni Kel. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Annalyn sa ina ng asawa. Yumakap rin sa kanya si Sahara na tuwang-tuwa sa posibilidad na magiging tita na ito. Alika na, Ed. Gamitin na natin sa itong iti na nabili namin ni Mommy. Excited na siya nitong inakay patungo sa banyo. Ako na lang, hintayin mo na lang ako dito sa labas. Sahara, ayarito nang kunin ang hawak nitong malit na kahon. Okay, bilisan mo lang, Ed. Kasi excited na talaga kami ni Mommy na malaman kung magkakababi na nga ba kayo ni Kuya. Go na, Ed. Test mo na, malawak ang ngiti nito sa labi. Sabik rin to gaya ng ina. Gumiti naman siya bilang ganti bago isarado ang pintuan ng banyo. Kumuha siya ng konting urine bago patakan ng pregnancy test ng 3 beses. Pikit mata niyang hinintay ang magiging resulta at nang buksan niya ang mga mata, automatiko siyang naluha. Buntis ako, emosyonal niyang sambit. Narinig naman yun ni Sahara kaya't nagtatatalon ito sa labis na tuwa. Tinawag nito ang ina't kapatid na nag-usap. 8 Rosalind is pregnant, imporma nito sa ina't kapatid. Hindi may paliwanag na tuwa ang gayon ay nararamdaman ni Kel.
Lumabas ang asawa niya sa banyo hawak ang maliit na bagay. Ibinigay nito yun sa kanyang ina na naluluharin dahil sa sobrang tuwa ay magiging mamita na ako. Masayang sad nito't marahang yakap ang asawa ng anak. Thank you so much, iha. Pinasaya mo ako ng husto, kaming lahat sa biyayang to. Kailangan nating ipagmalaki sa lahat ng pagdadalang tao mo. Kailangan din na ikasal na kayo sa simbahan. Ayokong lumaki ang tiyan mo nang hindi kayo nagpapalitan ng pangako sa harapan ng altar. Mas maganda pa rin kung dadalhin niyo ito sa simbahan. Siguro naman sa isang buwan, ang pagsasama nagkamabutihan na rin kayo. Kung maliman ang hula ko, sana subukan niyong mahalin ang isa't isa para sa magiging anak ninyo. Hinding-hindi kami papayag ng daddy ninyo na magkahiwalay kayo. Kawawa nga po ko kaya't ngayon pa lang, ayusin niyo na ang lahat sa inyo. Mahabang salaysay ni Mila. I love my wife, ma'am. I've already learned how to love this precious woman beside me. Pagtatapat niya. Idinantay niya ang kamay sa balikat ng asawa na bigla na lang natahimik at mabilis na nagtakip ng ilong. Kiel, ang baho mo. Sabi ko dumistansya ka, hindi ba? Ani Annalyn na ikinagulat na maginang nakamasid sa kanilang dalawa. Naligo ako, wife, saka mabango ako. Malinis ako sa katawan, anyang ngunit nanindigan ang kanyang asawa. Ganyan talaga ang mga buntis, anak. Hayaan mo na muna ang asawa mo, lilipas din yan. Hindi naman nagtatagal ang ganyan kaya't hayaan mo na lamang saka muna siya ayay ng grandeng kasal kapag natapos na ang paglilihi niya sa'yo. Tinapik ng kanyang ina ang balikat. Pagkatapos ay dinaluhan nito ang kanyang asawa na hindi may pipinta ang mukha. Napapakamot sa ulong dumistansya siya kahit na gustong-gusto niyang yakapin na mahigpit ang asawa. Gusto niyang hawakan ang tiyan nito upang damhin ang kanilang anak. Kawawa ka naman, kuya, natatawang pangaasar ni Sahara matapos tapikin ang kanyang braso. Parusa mo na rin yan dahil sinungitan mo si Annalyn noon. Binilan siya ng kapatid kaya't napapailing na lamang siya. Minabuti niya na lamang na umalis upang maghanap ng singsing na babagay sa mahal niyang asawa. At nang tuluyang makapili ng singsing ay sunod niyang tinawagan ang kaibigan si Jared na merong nobya na wedding organizer. Sinabi niyang lahat-lahat sa kaibigan kaya't buo nitong ibinigay ang suporta sa kanya. Sunod niyang inasikaso ang susuotin nila ng asawa sa isang kilalang wedding designer siya nagpagawa ng kanilang susuoting damit pangkasal. Simbahan na lamang ang kulang, kompleto naman na sila sa mga personal na dokumento kaya't madali na lamang siyang ipinagpagbukas niya na lamang ang pagpunta ng simbahan dahil malapit na ring dumilim. Tinatawagan na rin siya ng kanyang ina kaya't minabuti niya nang umuwi sa bahay nila ng mahal niyang asawa ng gayon ay dinadala na ang una nilang supling. Saan ka ba nanggaling? Hindi ka man lang nagpaalam na alis ka at gagabihin ka sa paglabas, nag-alala sa ang asawa mo. Nakokonsensya dahil inisip niyang dinamdam mo ang ginagawa niyang pagtaboy sa'yo. Palatak sa kanya ng ina ang pinagbuksan siya nito ng pintuan. Bumili ako ng engagement ring namin, ma'am. Kumuha na rin ako ng wedding organizer at nagpadayon na rin ang mga gagamit namin para sa espesyal na araw ng buhay namin. Ngunit gagawin kong proposal kapag natapos na ang paglilihi niya. Kailangan narito kayong lahat kapag inaya ko na siya ng kasal sa simbahan. Ngiti niyang ani sa ina. Proud naman siyang yakap ng inabo siya nitong sinuportahan. Nakapaghanda na ako ng hapunan natin, kumain na tayong lahat. Papunta na rin dito ang daddy mo, dito na lang din kami magpapalipas ng gabi. Saad nitong nagbigay ng ngiti sa kanyang labi. The best talaga ang kanyang ina. Bagaman makulit itong magulang ay hinahangaan niya ang pagiging ilaw nito. Bago magtungo sa hapag ay itinago niya na muna sa sariling silid ang biniling singsing. Ilang minuto lang din ay dumating na rin si Craig kasama si Manang Rhoda. Merong bitbit na mga pagkain ang ginang kaya't parang payesta ang kanilang naging hapunan. Mabilis na natapos ang paglilihi ni Annalyn bagaman Mesel ay hindi niya itinigil ang pag-aral. Alagang-alaga naman siya ng asawa kaya't walang masamang nangyayari sa kanya lalong-lalo na sa kanilang anak. Ang kanyang inoy sinundo nila Craig at Mila doon sa mansyon ng mga ito na ninirahan ang natitirang magulang na tuluyan ng gumaling sa sakit nitong diabetes, dahil sa awa ng Diyos ay nadala pa naman sa gamutan. Hapon na rin nang marating nila ang kanilang bahay, nagtataka si Annalyn kung bakit madilim sa loob. Wala bang kuryente, love? Tanong niya sa kanyang sawa. Tinanggap niya na rin sa wakas ang pag-ibig nito na muli itong magtapat matapos ang mahigit isang buwan niyang paglilihi, ay sinabi niya na rin ang tunay na nararamdaman, kaya't wala nang ligaw-ligaw na nangyari. Meron, love, nakalimutan ko kasing iwan ng bukas ang ilaw kaya madilim. Malambing niyang tugon saka inakay papasok ang nagtataka niyang asawa. Love.
Nakaramdam siya ng kaban nang hindi niya nararamdaman. Sa kanyang tabi si Kiel, kinapa niya itong ngunit wala kaya't hinanap niya ang switch at nang kumalat ang liwanag, ay nakita niya ang asawa niya na nakaluhod at nakangiting hawak nito ang isang maliit na kahon. Kiel. Nanunuyang kanyang mga mata nang buksan nito ang maliit na kahon. Tumambad sa kanya ang napakagandang singsing na merong diamante sa gitna. BMY with Annalyn Sandoval. Hindi naging maganda ang una nating kasal dahil parehas nating hindi gusto ang isa't isa. Ngunit ngayong pareho na tayo ng nararamdaman ay oras na upang dalhin kita sa bahay ng Diyos. Sabay tayong manunumpa ng pag-ibig sa loob ng simbahan. Samahan mo kong tuparin ang lahat ng mga pangarap natin. Let's get married again, my beautiful, gorgeous and lovely wife. Puno ng pagmamahal niyang sambit habang titig na titig sa mga mata ng babaeng pinakamamahal. Yes na, sulsol ni Sahara, doon lang kitang-kita ang saya sa mga mata nito, masaya ito para sa kanya. Ibinabalik niya ang tingin sa asawang naghihintay sa kanyang magiging sagot. Matamis siya ritong umiti at dahan-dahang tumango. Sabay nating tarin ang lahat ng mga pangarap natin, minamahal kong Kiel. Pagkasabi agad na isinuot sa kanya ng asawa ang singsing. Pagkatapos ay tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Hindi nila alintana ang kanilang pamilya na nakatuon ng mga mata sa kanila. Bago pa man sila magpalitan ng singsing sa simbahan ay dinala muna ni Kiel ang asawa sa orphanage ng mga bata. Dito ay pinakilala niya si Messi. Tuwang-tuwa ang batang babae dahil sa wakas ay meron na umanong kasama ang kanyang kuya Kiel. Sinabi ng batang babae na meron na ritong gustong umampon ngunit hindi pumayag hanggat hindi sila muling nasisilayan. Bago umalis ay kinausap ni Kiel ang mga namamahala sa orphanage na iyon, inalam niya kung mabubiting tao ba ang ampon kay Messi at nang masiguradong mabubiting tao ang mga ito ay napanatag na rin siya. 4 na buwan ang tiyan ni Annalyn nang tuluyan silang ikasal ng asawa sa simbahan. Marami ang dumalo, karamihan ay mga kilalang tao. Hindi matatawaran ng saya na kanilang nararamdaman sa mga sandaling ito. Tuluyan na ring nagtapos sa kolehiyo si Annalyn, proud sa kanyang ina, lalong-lalo na ang asawa. Ang pagkuha ng lisensya bilang guro ay ipinagpaliban niya na muna dahil malaki na rin ang kanyang tiyan, pinagbawalan na rin siya ng kanyang asawa. Ilang buwan pa'y isinilang na rin ni Annalyn ang unang anak nila na lalaki, hinagkan ni Kiel ang noon ang asawa, ganun din ang noon ang kanilang bagong silang na anghel na pinangalanan nilang Roskilus. Sobrang galak na kanyang nararamdaman dahil isa na siyang ganap na leme. Ang silid ay napuno ng saya matapos makita ng mga matatanda ang una nilang apo. Salita ng mga ito sa pagkarga sa munti. 1 taon lamang ang lumipas ay binyayaan muli ang mag-asawa ng isa pang anak na nasundan pa ng isa pa sa paglipas pa ng ilang taon. Naisa katuparan na rin ni Annalyn ang pangarap para sa sarili, sa magulang, lalong-lalo na sa kanyang pamilya na pinuno nila ng pagmamahal ng lalaking pinakamamahal. Araw-araw sa kanyang ipinararamdam ni Kiel kung gaano siya kahalaga at kung gaano siya kaganda sa paningin nito kahit pa nagbago na ang deti ay perpektong hubog ng kanyang katawan. Naging sentro nila ang Diyos kaya't wala silang naging malalang pag-away. Kapag nagkakaroon ng tampuhan ay nadadala nila sa mahinahong pag-usap. Ang tanging hiling na lamang nila ay ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Bukod doon ay wala na silang mahihiling pa dahil lahat ng pangarap at magdadalangin nila ay ibinigay na sa kanila ng Diyos. Wakas. Narinig ko, nasa ospital ang kapatid mo, maingat na sabi ni Sofia kay Isabela. Si Sofia, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa pagbebenta sa bayan, ay nag-aalala. Ngayong araw ng mga puso, ang kanilang mga paninda ay mga bulaklak, lobo, at stuffed toys na nakalagay sa tabi ng simbahan, umaasang maraming bibili. Oo, alam mo ba kung saan ako makakautang? Tanong ni Isabela, may bahagyang pag-asa sa boses. Ngunit umiling lamang si Sofia, kaya't napabuntong hininga na lamang si Isabela. Ramdam niya ang bigat hindi lang sa kanyang katawan kundi pati sa kanyang isipan. Ilang araw na ang nakalipas simula nang ma-hospital ang kanyang kapatid, at ilang araw na rin siyang pagod sa pagbebenta at sa paghahanap ng taong maaaring magpautang sa kanya. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang kapatid, na nabalian ng paa dahil sa pagbubuhat sa trabaho. Ngunit wala silang sapat na pera para dito. Habang tumatagal ang pananatili ng kanyang kapatid sa ospital, patuloy ding lumalaki ang kanilang bayarin. Lalo itong nagpapabigat sa kalooban ni Isabela, lalo na't wala siyang maayos na trabaho. Ang kanyang kapatid ay menor de edad pa, kaya't siya na lamang ang tumatayong tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Kumain ka na ba? Ang putla mo na, tanong ni Sofia na puno ng pag-aalala.
Ngumiti si Isabela at tumango, ngunit sa loob-loob niya, nagsisinungaling lamang siya. Hindi niya magawang kumain habang iniisip ang kalagayan ng kanyang kapatid. Susmar Joseph, napalingon si Isabela sa gitna ng simbahan nang marinig ang malakas na boses na iyon. Nakakunot ang kanyang noo nang makita ang isang lalaki na nakasuot ng pangkasal, halatang balisa. Hala, si Kuya nagmumura sa harap ng simbahan, bulong ni Giza, isa pang kaibigan ni Isabela. Kitang-kita nila ang lalaking tila may tinatawagan at hindi mapakali. Anak, hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal mo. Maraming tao ang naghihintay sa loob, sabi ng isang ginang na lumapit sa lalaki. Waring wala itong bride. Pogi ni Kuya, tapos iniwan, bulong ni Sofia kay Isabela, na hindi alam kung seryoso o nang-aasar ang kaibigan niya. Miss, tawag ng lalaki kay Isabela, na ikinagulat niya. Halata ang kaba at pagkataranta sa mukha nito. Are you single? Tanong nito, na lalong ikinagulat ni Isabela. Nangingilabot siyang tumingin sa lalaki, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ay, sir, single yan, sagot ni Sofia sa halip na si Isabela. Tinignan siya ni Isabela ng masama, ngunit sinagot lamang siya ng kaibigan ng isang pilyang ngiti. Sumama ka sa akin, mariing utos ng lalaki habang mabilis niyang hinawakan ang pulsuhan ni Isabela. Hindi siya makapagsalita sa bilis ng pangyayari. Naglakad ang lalaki ng mabilis, ngunit nang makarating sila sa gate, agad na hinayla ni Isabela ang kanyang kamay mula rito. Galit niyang tinitigan ang lalaki at mariing nagtanong, Sir, baliw ka ba? Sino ka ba para basta mo akong hilahin ng ganito? Huminga ng malalim ang lalaki at mahinahong sumagot, Miss, pasensya na kung nag-ulo kita. Baka nga baliw na ako, pero kailangan ko talaga ang tulong mo. Tulong? Hindi nga kita kilala, tapos basta mo na lang akong hihilahin. Ano bang problema mo? Sagot ni Isabela, halatang inis. I'm Alejandro, pakilala ng lalaki habang nagmamadali. Hindi dumating ang bride ko. Wala na siya sa hotel kung saan siya dapat nagstay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero ang kasal na ito ay kailangang magpatuloy kahit wala ang original bride. Napakunot ang noo ni Isabela, ngunit nakikinig siya sa paliwanag ng lalaki. Oh, tapos sir, ano naman ang kinalaman ko dyan? Nagbebenta ako dito ng maayos. Be my bride. Name your price. Babayaran kita kahit gaano kamahal, basta pumayag ka, biglang sabi ni Alejandro. Napanganga si Isabela sa narinig, hindi makapaniwala. Sa kabila ng pagkabigla, naisip niya ang kapatid niyang nasa ospital. Kailangan ng kanyang kapatid ng operasyon, at ito ang pagkakataon para maipagamot siya. Wala rin naman siyang nobyo, kaya't naisip niyang wala siyang mawawala. Ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Bayaran mo ang lahat ng medical expenses ng kapatid ko, bills, check-up, lahat. Papayag ako, sagot ni Isabela, nilulunok ang kanyang pride. That's all. Deal, mabilis na sagot ni Alejandro. Ngayon, halika na. Aayusan ka pa natin, dagdag niya habang hinayla si Isabela papunta sa simbahan. Wala nang nagawa si Isabela kundi magdasal na sana tama ang kanyang naging desisyon. Ilang buwan ang lumipas mula sa kasal na hindi niya inaasahan. Tinupad ni Alejandro ang lahat ng kanyang pangako. Kumuha siya ng nurse na nag-aalaga sa kapatid ni Isabela, kaya't nabawasan ang kanyang alalahanin. Laking pasasalamat niya sa lahat ng iyon, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katotohanang CEO pala si Alejandro, hindi lang basta CEO, kundi isa sa mga top young billionaires sa mundo. Sa kabila ng yaman ng asawa, hindi naging madali ang buhay ni Isabela. Kasama sa pagiging asawa ni Alejandro ang pagharap sa mga responsibilidad at hamon na dala ng posisyon nito sa lipunan. Ate, sorry ha, sabi ng kanyang kapatid na si Mateo, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalakad dahil kailangan nito ng mahabang pahinga. Bakit naman, tanong ni Isabela, kakauwi lang mula sa trabaho sa kumpanya ng kanyang asawa. Simula nang maging asawa siya ni Alejandro, sinasanay na siya nito sa mga bagay na kailangan niyang matutunan. Ayaw niyang maging housewife lamang, gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Para kay Isabela, hindi porket mayaman ang asawa niya ay magiging prinsesa na siya. Laking pasasalamat niya kay Alejandro dahil pinahahalagahan nito ang kanyang opinyon. Pumayag din ito sa hiling niyang huwag siyang ipakilala bilang asawa upang magkaroon siya ng payapang pamumuhay habang nagtatrabaho. Dahil sa sitwasyong ito, ate, mahinahong sabi ni Mateo habang nakayuko. Oo.
Alam ko namang mabait at napakayaman ni Kuya Alejandro. Pero kung hindi natin kailangang mga ilangan ng malaking pera noon, hindi ka naman sana ikakasal ng ganon na lang. Bakas ang lungkot sa boses ng binata, tila may bigat na dinadala sa kanyang kalooban. Napabuntong hininga si Isabela at maingat na lumapit sa kanyang kapatid. Umupo siya sa gilid ng kama nito, nagbigay ng maliit ngunit maaliwalas ng ngiti upang pag-aanin ang loob ng binata. Okay lang yun, Mateo, malumanay niyang sagot. 26 na rin naman ako, at maayos na rin ang lahat. May nag-aalaga sa'yo, at sigurado akong hindi tayo pababayaan ni Kuya Alejandro mo. Ngunit tila hindi mapanatag si Mateo. Ate, kung hindi ko lang kasi pinilit magtrabaho noon, hindi sana ako napahamak, ani niya, halatang may bahid ng pagsisisi sa kanyang tinig. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng kapatid, pinisil ito ng marahan upang ipakita ang kanyang suporta. Mateo, wala kang kasalanan, aniya, puno ng pag-unawa. Alam kong ginawa mo lang yun dahil gusto mo akong tulungan sa gastusin natin. You're turning 18 this year, pero kahit 17 ka pa lang, naisipan mo nang magtrabaho. Napakabait mong kapatid, Mateo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ha? Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko to. At saka, wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Nakangiti siyang tumitig sa kanyang kapatid, na tila pinaparamdam dito na ang lahat ay magiging maayos. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan, puno ng tawanan at magagaan na usapan, hanggang sa dumating ang nurse na may dalang gamot at pagkain para kay